Magandang araw. Ako po si Mark Lester Niraga at ito po ang aking daily devotion. Limang paliwanag tungkol sa Trinity. Trinity na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion ngayong October 16. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Matthew chapter 28 verse 19. Sabi po ay, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Um, ang Trinity ay isa sa mga pinakamalalim pero pinakamagandang katotohanan tungkol sa Diyos. Mahirap man itong lubusang maunawaan ng isip ng tao, ipinahayag ito ng Diyos mismo sa kanyang salita. Ang Trinity ay nagtuturo na ang isang tunay na Diyos ay umiiral magpakailanman bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iisa ang Diyos, ngunit may tatlong persona na pantay sa pagka-Diyos. Number one is, God is one in being. Ibig sabihin, iisa lamang ang Diyos, hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos na may isang likas o kalikasan. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Kaya't kahit may tatlong persona, iisang Diyos pa rin ang ating sinasamba. Parang sa isang ilaw, may init, liwanag at ningning, pero iisa pinagmulan. Second, God is three in persona. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Ngunit, hindi sila tatlong magkakaibang Diyos, kundi tatlong persona sa iisang Diyos. May kanya-kanyang tungkulin, pero pare-parehong banal at makapangyarihan. Ang Ama ang nagplano ng kaligtasan, ang Anak ang tumupad nito sa krus, at ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Pangatlo, God is unity in Trinity. Dito natin makikita ang perpektong pagkakaisa ng Diyos. Hindi sila nagkakaiwalay o nagkakaroon ng salungatan, kundi kumikilos ng sabay sa isang layunin, ang kaligtasan ng tao. Ang Trinity ay larawan ng tunay na pag-ibig at pagkakaisa. Dahil dito, matututo tayong magmahal at makipagkaisa gaya ng pagmamahalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pang-apat, the Trinity reveals God's love. Bago pa man likhain ang mundo, umiiral na ang pag-ibig sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinapakita nito na ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya, nang binigay niya ang kanyang anak para sa atin, iyon ay patunay ng pag-ibig na walang hanggan. Panglima, the Trinity is essential to the gospel. Walang kaligtasan kung wala ang Trinity. Ang Ama ang nagpadala, ang Anak ang namatay at nabuhay muli, at ang Espiritu Santo ang nanahan sa atin upang tayo mabago. Lahat sila ay kumikilos para sa ating kaligtasan. Kaya kapag sinabi natin in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, tandaan natin, hindi lang ito isang formula, kundi isang paalala ng Diyos na iisa ngunit tatlong persona na sabay-sabay gumagawa sa ating buhay. Ang Trinity ay hindi isang misteryong dapat katakutan, kundi isang katotohanang dapat ipagpasalamat. Pinapakita nito kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos at kung gaano siya kalapit sa atin sa bawat yugto ng ating buhay. Yun lamang po.